Welcome to K-Catalog. Sige, part na po tayo ng Level 3 Unit 11, page 151 ng textbook. Number 1 instruction, 여러분은 어떤 집에서 살고 싶어요? So, sagutin daw to, no? Anong klase ng bahay ang gusto mong tirhan? What type of house or what kind of house do you want to live in? So, dito, yung mga criteria natin. Number 1, 집의 위치. So, saan nakalocate yung bahay? So, 위치 means location. Number 2, 집의 형태. So, again, 형태, no? Anong klase? Okay? Anong kind or type ng bahay? Ito ba ay one room, 주택, yung standalone na bahay, villa, or apartment? Number 3, 집의 구조. So, yung structure sa loob naman ng bahay, no? So, yung bang or room. So, ilang room, 거실, living room, 부엌, kitchen, 마당 등, so yung 등 dito, etc. no? 마당 means yard. So, yard and kung ano-ano pa. Usually, kapag ang bahay mo is 주택 or yung standalone, ito yung madalas na may mga madang or yard. Okay? Or parang mini garden, no? So, dito tayo sa number 4. 집 주변 환경. So, ano naman yung meron sa surroundings nung bahay? Okay, so ngayon, sasagutan natin yan. And then, for number 2 instruction, sabi, 는다, 다를 사용하여 여러분이 살고 싶은 집에 대해 써보세요. So sabi, using yung 는다 or da na grammar na ending, yan, gamitin yan, and write about the house that you would like to live in. Okay, so kung ano yung mga criteria ang sinugatan mo dito, susulat mo lang siya into sentence, no, dito sa baba. Tapos ang title is 내가 살고 싶은 집. Okay? So, the house I want to live in. So, gawan natin to ng sagot. So, yung una, sa location, ang prefer ko is nasa loob ng city. Okay? So, something na nasa city. 도시에 있다. So, ganyan muna yung gawin nating format, no? And then, 집의 형태, anong klaseng bahay? So, mas prefer ko ang apartment. So, 아파트. Ang sulat natin dito, 아파트. And then, 집의 구조. So, gusto ko na malaki yung, or malawak, spacious yung aking buwok, kitchen, at saka mga rooms. So, 방과, 부엌이 넓다. Ano pa? Gusto ko yung bahay na facing south para pasukin ng araw. So, 남향 집. So, again, ito yung tawag sa house na nakaharap sa south, no? 남향 집. And then, yung gusto ko din is, hindi ko naman prefer na may yard, pero mas gusto ko na maganda yung view. Okay? Kasi apartment nga yung gusto ko. So, kapag apartment, walang yard, no, kapag apartment. So, sa 주택, possible yan. So, mas okay na ako sa maganda yung view ng 거실 or living room. So, 전망이 좋은 거실. Okay, so ibig sabihin, yung 거실 or living room ay may magandang view. 전망이 좋다. Okay, so 전망이 좋은 거실. So, next, number 4, 집 주변 환경. So, ano yung mga nais ko sana sa paligid? So, gusto ko na maraming convenient facilities, no, or amenities. So, 주변에. Okay, kahit hindi na natin, sige, sulat natin. 주변에, tapos, 편의 시설. Di 많다. Ano pa? Transportation. Yan, important para sa akin yan, no? So, 교통이 편리하다. And, dahil meron akong anak, so, mas prefer ko na maganda yung educational environment nung titirhan ko na lugar. So, 환경
not 환경. 교육 pala. 교육 muna. 교육 환경이 좋다. Ayan. So, ito yung mga ano natin, no? Sinulat natin dyan. So, again, ang gusto ko yung location ng bahay is sa loob ng city. 도시에 있다. And mas gusto ko ang apartment. And yun nga, no? Sinabi ko na yung rooms and kitchen sana ay malawak and facing south yung bahay at may magandang view sa koshil or living room. Tapos, pagdating naman sa surroundings, yan, maraming convenient facilities or amenities. Okay yung transportation, ibig sabihin malapit sa mga subway station o kaya bus station. And then, maganda yung environment niya for studying or for education. Okay, so, dito tayo sa number 2. Gagawin natin siyang paragraph or sentence, no? Yung mga sinulat natin dito na words. So, dito, meron akong pinrepare. So, i-paste ko na lang dito and discuss natin. Okay. So, ito, no? Sabi ko dyan, 내가 살고 싶은 집은 도시에 지어진 아파트이다. Sabi ko, yung gusto ko na tirhan na bahay ay yung apartment na nakabuilt sa city. Okay, so 지어진 아파트이다. Ibig sabihin, built in the city. Okay, next. 남향집인데다가 전망이 좋은 거실을 선호한다. So, dito muna tayo kay 선호한다. So, 선호하다, ibig sabihin, prefer. Sabi ko, 남향집인데다가, so in-apply natin yung grammar na 니은데다가, no? 는데다가, 니은데다가, again, in addition. Okay, ibig sabihin nung grammar na yan. So, sabi ko, facing south na bahay, and in addition, may magandang view na living room. So, I prefer yung facing south na bahay and yung living room na may magandang view. Yun yung second sentence natin. Third sentence natin, 방과 부엌도 넓으면 좋겠다. So, dito ginamitan ko siya ng 면 좋겠다 na grammar. So, ito yung ginagamit nating grammar kapag gusto natin express yung hope natin, no? Yung ating sana. Okay, so, sinabi ko dyan, sana malawak or spacious yung mga rooms and yung kitchen. Okay, so, 방과 부엌도 넓으면 좋겠다. So, again, sa English, no, it would be nice or good if, tapos dugtong mo na, no, kung ano yung, hope mo. Okay, which is, ito yung hope ko nga, no, malawak or spacious sana. Next, 주변에 다양한 편의시설도 있고 교통도 편리하면 좋다. So, dito, ganun pa rin yung ginamit ko na grammar, no, yung hope. So, 면, tapos yung 좋겠다, ginawa ko lang siyang 좋다, no? So, same lang din naman ang magiging ibig sabihin. Medyo magkaiba ng konti, may get lang tong part na to. Yung 좋다 niya, may get lang. Okay? So, dito, 주변에 다양한 편의시설도. So, sa paligid, maganda if may iba't iba. So, again, 다양한 means various. So, ibahin natin ng kulay, no? So, ito. 다양한 various or different kinds ng convenient facilities or amenities. And, 교통도 편리하면. Yung transportation is convenient, no? So, yun yung dalawang hope ko. And then, 그리고 아이가 있어서 교육 환경이 좋은 곳은 고려한다. And, I have a kid or a child, so, 고려하다. So, yung 고려하다 natin dito na word, ibig sabihin naman nito is consider. Sabi ko dito sa last sentence, and meron akong bata or may anak ako, kaya I consider yung bahay or lugar. So, ang ginamit kong word dito is 곳, no? Yan. So, place. I consider yung place na may magandang education environment. Okay? So, kasi nga ako ay merong anak. Okay? May pag-aaralin ako na bata.
Okay, so dito, tingnan natin yung ending ko, no? So, ida, niyanda, da, and niyanda. So, na-apply natin tong nanda tsaka da na grammar. So, if babalikan natin yung rule for this grammar, no? Again, kapag ang dudugtungan mo is dongsa or verb, so you have to check if may batchim or wala. So, kapag may batchim, nanda. Kapag walang batchim, niyanda. And then, kapag yung sa naman ang dudugtungan or adjective, so you simply add da. Okay? Or, pwede mong isipin na as is yung basic form ng word, no? Okay. So, that's for adjective, no? Yun yung, rule niya. And, kapag myong sa naman ang dudugtungan mo, okay, so noun, then that time you add ida. Okay, so hanapin natin yung mga dinugtong natin. Una, kay apart. So, apart, apartment, this is myongsa. Kaya if you notice, naka-ida yung ending. And then, sonohada, prefer, which is verb. So, verb siya. Sonohada yung niya, no, original form or basic form. Kaya may niyanda tayo na nakadugtong. So, since walang batchim si sonohada, so niyanda yung dinugtong natin. Next, so yung nullbom yun, juketta. Okay, so juket. So, dinagdag lang natin ng da. This one is adjective. So, dito. Yan. And then, ganun din kay chutta. So, again, chutta is adjective. So, simply add dano or yung as is na jutta. Tapos, koryohanda. So, again, this one is consider verb ulit to. So, koryohada, verb, walang batchim ulit, kaya niyanda yung dinugtong. Okay, so wala pala tayong ginamitan ng nanda, no? Kasi wala tayong nagamit na verb na may batchim. Okay, so anyway, natin, no? Satisfy natin yung pinapagawa. Using yung nanda, da na grammar, sulat natin yung mga sinagot natin dito into sentence. So, that's for writing part ng Level 3, Unit 11. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.